We are doomed. Kapahamakan ang ating bagsak. Sinasabi ko ito dahil meron kasi tayong tatlong classes ng tao. Antas ng kalagayan sa ating society. Ito yung mga mayayaman, middle class, at itong medyo may kahirapan talaga. At bawat class nito, may mga sub-class pa ito. Kagaya nitong mga nandito talaga sa baba, sabihin na natin ako ay middle class, pero baka nasa lower rung ako ng middle class. Dito sa mga makahirapan talaga, yung ang kanilang hanap buhay ay napakababa. Marami din ito, marami din sa taas. We are doomed dahil ang humihila sa atin itong dalawang ito. Itong mga mayayaman at itong mga mahihirap. Tayo mga middle class, tayo itong mga nagtatrabaho at mga may mga konting mga negosyo na hindi naman masabi nating malalaki, middle class. Bakit? Ano ba ang ugnayan nitong dalawang ito? Anong kaugnayan sa ating kalagayan? Ito kasi nasa baba. Di ba ito yung ngayon yung mga tumatanggap ng ayuda? Hindi ko lang alam kung gaano karami itong mga ito. Pero medyo marami din ito. At itong mga ito yung mga tao na nandito sa mga urban places, o urban areas ng ating bansa. Metro Manila at ibang mga syudad sa ating bansa. Marami ito sila. At ito ang binibigyan ng ayuda kasi ang interest ng mga politiko makuha nila ang kanilang suporta. At dahil marami ito, marami ang maiboboto, mailalagay, mailuluklok diyan sa ating Kongreso at Senado, lalo na sa Senado, na halos taga-syudad, lalo na Metro Manila. Kaya sila talaga'y nagsusumikap na ito ay kanilang alagaan. Kaya lahat ng ayudang maimbento nila, iimbento nila ito. Ang itong masaklap, kasi kagaya ko, sabihin ko halimbawa nito sa mga kababayan natin, mga kapatid nating nandito sa antas na ito, na huwag kayong magpaloko, magpadaya. Hindi naman maniniwala sa atin ang mga ito. Ang sasabihin pa ng mga ito, makakatulong ba kayo sa aming gutom? Sa aming mga pangangailangan, aming mga anak? Hindi nila maisip na itong binigay sa kanilang ayuda, pansamantala lamang at talagang kulang pa rin ito. Ang dapat talang gawin ng gobyerno ay gumawa ng infrastructure, mag-invite ng mga investors para itong mga mahihirap na ito na nandito sa urban places, urban areas ng ating bansa, mabigyan ng hanap buhay. At saka, para hindi magdagsaan sa syudad, itong mga wala talagang hanap buhay na sa mga probinsya, maglalagay ng mga negosyo sa ating mga probinsya. Ang problema, nandoon din yung NPA na nanggugulo. Although may alam ako mga company na nakapag-survive kahit na sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero ito'y mga sanay na sa mga NPA. Ang mga ibang investors na mga bago pa lamang, hindi talaga papasok sa Pilipinas sa mga ito. Kahit ano pang sabihin na natin. Dahil nga diyan, Kaya, itong mga taong ito ang hihila talaga sa ating lahat. Hihila sa ating lahat. Kasi masabi na nating sila ay hindi nila iniisip naman yung entire interest ng bansa. Hindi nila iniisip to. Ang iniisip nila yung kanilang gutom. Yung makita nila yung mga anak nila. Pero actually hindi lang talaga ito ganito gutom. Ito ay masabi na natin ngayong sakit na ng ating lipunan dahil sa totoo lang itong mga ayuda na ito, hindi naman talaga ginagamit 100% sa pangangailangan ng tahanan.
bisyo ng mga ama at mga ina na alam na natin, nakikita natin ito, kung ano ang mga ito. Ibig sabihin, nagdurusa pa rin ang mga bata. Isa itong grupo na ito. Hindi talaga natin ma-resolve ito kahit anong gawin natin. Kasi sinasakyan nitong ating mga politiko. Meron naman tayo itong mga mayayaman. Itong ating mga mayayaman, wala ring pakialam ito sa buong interes ng ating bansa. Hindi ito. Kasi ayaw din nila na makasaling ng kahit sino man dyan na sa ating gobyerno. Alam nyo na, pagka kayo'y napag-initan, may alam akong isang company na ganito ang nangyari. Talagang ginawa ng paraan na magkaproblema sila sa kanilang import at saka export na itong mga transaksyon. Gumawa nito, sino? Ang ating gobyerno. Kaya itong mga mayayamang ito, wala kang masyadong marinig. Walang nagsasalita. Hindi bumabatikos. May narinig ba kayong bumabatikos? Wala. Kasi nga, ang interest nila, negosyo nila. At maintindihan din natin ito, mga kapatid. Kasi ako nga nag-isip din na kung halimbawa ako'y pag-initan din, kung ako'y may negosyo, kung halimbawa ako'y may pera din, ano kayang gagawin ko? Tatahimik din ako. Wala akong sasabihin. Kasi nga, mahirap bumangga sa pader, mga kapatid. Kaya ito, wala talaga. Wala tayong dito. Isa lang dyan, yung panghiram ng pera sa bangko. Kung hindi ka maganda ang inyong relationship sa administration, di ba? Isa na yan. Kaya, dito tayo sa middle class. Sa middle class, ang maaasahan lang din natin dito na magsasalita, karamihan ito mga private employees lang din. Sa public, ewan ko kung meron, Baka meron, pero hindi talaga yung nagbabatikos na kung pwede lang below the belt. Wala yun. Kasi nga, takot din kung kay public employee, sisiraan mo ba yung iyong sariling employer? Hindi. At sila din ang pinakamarami. At sila yung binibigyan-bigyan ng pabor financially ng ating gobyerno. Itong bago lang, may mga bonus-bonus silang binibigay. Paano batikusin ito? Kaya, ang matitira ngayon, kagaya sa ating mga private employees or private individuals na walang kinatatakutan kasi wala naman tayong wala naman silang ano bang gagawin nila sa atin. Wala Kaya tayo nagsasalita kagaya ko ng ganito. Bumabatikos tayo. Ito ang mga dahilan kung bakit napakaliit lang natin sa ating population natin. Maliit lang tayo. Kaya ang kalaban natin 4, mga politiko, although hindi naman sila lahat, pero almost halos silang lahat ganyan, Mga mayayaman. Ito mga mahihirap, ang yabang ko, baka sabihin ninyo, parang hindi mahirap. Ano lang ito mga kapatid? Mga identity lang o mga pangalan lang linalagay natin para magkaroon tayo ng distinction. Di naman ako talaga mayaman Hindi rin ako mahirap. Kaya anong tawag sa akin? Dito tayo. Kaya lang, dito din, sa middle class, marami din dito na ayaw magpasaling, mga kapatid. Unang-una, itong sa ating mass media, TV, radio, newspaper, ayaw din nila dyan. Kaya naninimbang din ito at ayaw nilang bumangga sa pader. Kahit sa panahon ni Duterte, Kasi binabansagan nga siya noon na siya ay kinikitil daw niya ang kalayaan ng speech, sa panahon niya. Which is hindi naman totoo. Kaya lang, ang ibig lamang talagang sabihin, nandoon yung danger na hanap buhay mo maapektuhan.
Ano magagawa natin dito, mga kapatid? Wala, di ba? Kaya ang sinasabi ko, we are doomed. Talagang kapahamakan. Pero, hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. May pag-asa tayo. At ang pag-asa natin ay ang isang tao na hahawak sa ating government in 2028. At sa tingin ko, although hindi naman ako maka-Duterte, si Sara lamang. Ako, critical ako, no? Bias ako sa leaders na mga babae. Pero sa panahon ngayon, ibig sabihin lamang, wala talaga tayong mas qualified kay Sara. Kung meron lang sana, merong sinasabi, Tulfo. Hindi rin mga kapatid. Ito naman si Tulfo, mahirapan talaga ito. Kasi kung ganyan ang style niya, hindi siya makakuha ng suporta. Si Tambaluslos, yung tinatawag nilang Tambaluslos, ito si Romualdez Martin. Ito ay maraming maraming kakampi ito. Mga mahihirap, mga mayayaman, at mga middle class na takot din na sila ay mapulaan, o sila ay mapag-initan. Kaya matitira tayo na lang. Magsalita tayo na magsalita, mga kapatid. Kasi ang information is the key. Ito ang susi lang, informasyon. Si Inday Sara, kagaya, halimbawa ngayon, sinisiraan nila. Information yan. Kung anong mai-feed nilang information na masama against kay Sara, ay talagang babagsak at hindi na makatayo si Sara sa 2028. Pero ako'y naniniwala pa rin. Ulitin ko, hindi ako maka-Duterte, Ako'y naniniwala pa rin na lulusot siya. Kasi walang mangyayari itong mga kaso-kasong ginawa nila ngayon. Walang mangyayari dito. At ako'y naniniwala din ng divine intervention. Hindi tayo pabaybayaan ng ating Diyos, ng ating Creator, o ng universe. Kung tayo magkaisa sa isang kaisipan na magiging maayos ang ating bansa, ito'y magkatotoo talaga, mga kapatid. Kahit iilan lamang tayo. Kasi ang puwersa natin ay puwersa ng buong universe. Kaya kung sino man yung naabot ng message na ito, hindi dahil gusto kong dumami ang viewers, Kung po pwede ninyong i-share ninyo. Kasi kailangan nating malaman kung ano ang 2028 election. Sigurado ako, ganito, gagawa nila naman ng ibang kwento ito si Sara. Sa ngayon, ang ginawa nilang kwento, korupsyon. Alam ko hindi mangyayari ito Walang mangyayari ito. At makalusot si Sara dito. Ang gawin nilang sunod nito, sulsulan kayo na mga mga supporters ni Duterte na si Sara ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang ating bayan. Na si Sara ang nagiging dahilan kung bakit nakapasok uli ang mga Marcos at Romualdez sa gobyerno. Nang pagpasok nila, sinipsip na naman nila ang dugo ng bayan at uubusin talaga ng mga ito hanggang nandyan pa ang mga ito. Ito ang ipupukol nilang sunod na isyu kay Sara. At pag ito hindi tayo handa na ganito pala ang kanilang gagawin, manlulumo tayo, mga kapatid. Manlulumo tayo. Pero ito ang sabihin ko sa inyo, nagkamali si Sara. Okay, nagkamali. May magagawa pa ba tayo roon? May babalik pa ba natin? Nagkamali na yung tao Wala na, pero meron tayong magagawa 4 years pa going to 2028.
election. 4 years, marami pa tayong magawa dyan. Ako'y sasali na rin sa inyo. Kaya lang, hindi pa rin ako supporter ng mga Duterte. Gusto ko kasi ako'y nasa gitna lamang. Para kung ako'y gusto bumatikos mga Duterte, pwede. Kay Marcos o kanino, pwede. No? Wala akong papanigan. Pero sa ngayon, ang nasa isip ko, ipaghanda natin si Sara. At sa iyo naman, Inday, no, Sara, wala nang atrasan ito. Hindi ka po pwedeng umatras. Nagkamali ka, may kasalanan ka, bakit pumasok ang mga taong ito? Nakapasok uli eh. Ngayon, i-redeem mo ang iyong sarili sa kamalian ito. Kamalian ito, malaking kamalian ito eh. Kahit sabihin mo, niloko ako, marami kang sinasabing justification, wala na yan. Naloko ka talaga. At ang iyong desisyon na yon ang nagiging dahilan kung bakit ganito sila ngayon. Nanipsip na naman, uubusin talaga ang dugo ng bayan. Pero may pag-asa pa, Inday. Kami, lahat ng mga Duterte, at alam ko may mga ngilan-ngilan din na sa Marcos at mga oposisyon. Ayaw lang magsalita, no? Nakita na rin nila kung anong mga nangyari. Kaya i-redeem mo ang iyong sarili. I-reclaim mo ang ating bayan sa pamamagitan ng iyong pagtakbo as President sa 2028 election. Ayan lang, wala na tayong ibang magawa dyan. Tayo naman, lalo na kayong mga supporters ni Duterte, mag-isip kayo talagang kung anong dapat gawin upang inyong masuportahan si Sara. Kasi hindi madali ang kanyang pagkapresidente. Kung ngayon maraming kalaban, maraming ayaw sa kanya, maraming gustong ipasubsob siya, lalo na pag nakaupo ito. At haharangan ng Kongreso at Senado ang lahat na gusto niyang gawin, kagaya sa paggawa nila ngayong pagharang sa kanyang budget. Paghahandaan ninyo. Gamitin ninyo. Mag-umpisa na kayo, pag-aralan ninyo. Paano nyo ba gamitin ang People's Initiative? Hindi nyo napabayaan ninyo itong isang provision ng ating gobyerno, ng ating constitution na pwede nyong gamitin as a tool, no? Or as a weapon against nitong mga tao na sa ngayon sinusubukan tayong ikondisyon ng ating mga utak na itong ginagawa nila ngayon ay kaya nilang gawin kasi pinapayagan natin sila at ito'y magiging normal na lamang in the future. Nasa atin, nasa inyo, lalo na kayo mga kabataan. Ako, nagsasalita lamang dahil ito ang aking pananaw. Nakita ko rin ito. Kakaiba ang ating sitwasyon ngayon kaysa sitwasyon namin noon. At walang ibang makakagawa ng pagbabago nito, kayo lang din na mga bagong henerasyon. Mapagpalang araw po sa ating lahat.